may na-terminate, yung reason ng amo niya is, isa sa reason is yung personal hygiene. So, magbibigay ako ngayon ng tips para maiwasan natin yan, para hindi rin yan yung maging dahilan para ma-terminate tayo sa amo natin. Kasi, importante din kasi yung personal hygiene natin. Oo, malinis tayo, pero iba ka rin kasi yung pagkaka-interpret nila sa mga actions natin. So, importante, alam natin yung ano yung dapat gawin pagdating sa sarili natin or sa ibang bagay. So, ito yung isang tips. So, una guys is about sa underwear natin. Simula noon kasi pag natapos talaga ako maligo, nilalaban ko na yan after. Hindi ko na yan sinasama dun sa mga sa mga damitan ko. Kailangan labahan nyo na after nyong maligo para hindi mag-isip ng kung ano-ano yung amo na kung saan nyo pa nilagay or what, para malinis. Tapos number 2, kung araw-araw kang naliligo, kailangan araw-araw kang maligo kahit bago ka pa lang. Pero yung mga amo dito, may binibigayan sila na schedule ng paliligo dito. Almost gabi naliligo dito. Pero depende sa sitwasyon. Kung may alaga ka na baby, kung may time ka sa araw, pwede ka rin maligo sa araw kung natutulog yung baby. Kung okay lang sa amo mo, pwede rin na sa gabi. So, depende rin yan sa amo. Sasabihin din niya nila kung anong time ka rin pwede maligo. Yun dito. Pero almost talaga gabi gabi talaga yan sila naliligo. So, tayo, pwede din yung iba after work, doon naliligo tulad ko after work. Noon, nung baby pa yung alaga ko, sa araw, nagtatry talaga ako makaligo. Ngayon, wala ng time. Number 3, parating magbihis, i-check mo yung kung may something na may amoy ka or something. Pag summertime, kailangan mong magtawas or mag-deodorant. Kailangan talaga i-check nyo guys kung may amoy kayo o wala. Kasi importante yan sa mga amo dito, lalo na yung may mga alaga. Bahala na sila may amoy, basta tayo wala. Tayo fresh. Kahit gaano tayo kapawis, gaano tayo kapagod, basta wala tayong amoy. Importante yun. Kasi isa din yun sa tinitingnan ng amo natin. Sa mga baguhan na, alam na to ng mga datihan. Next is, sa pananamit natin. Ito rin yun, yung isa sa mga dahilan din. Ibagay natin yung pananamit natin kung ano tayo dito, kung sa oras ng trabaho ka. Kasi sa day off, pag day off naman, kahit ano pwede, open tayo sa susuotin natin every day off. Pag working time lang, pakiramdaman muna natin kung ano yung amo natin, kung anong ugali ng amo natin, kung paano tayo manamit. So, better, pinakasimpleng damit lang muna yung isusuot natin pang bahay or yung paghatid sundo sa alaga natin or what. Kasi every day off naman, pwede naman tayo magsuot ng kung ano-ano, ng kung anong damit. At yung mga mahabang buhok sa may mga alaga, pag bago pa lang, kung pwede, mag-ipit muna kayo, mag-ponytail. Kasi, maselan din yung ibang amo sa yung nahuhulog yung damit nyo sa floor, o di kaya, yung sa mga sink, nahulog, o di kaya, kasi yung ibang floor dito white, ayaw nila yung may mga nakakalat na buhok dyan sa floor or sa sofa or kahit saang parte ng bahay, ayaw nila yung may buhok. So, maselan din yung ibang amo. So, dapat iponytail nyo din yung buhok nyo. Yung ibang amo, iniisip din niya nila na hindi ka komportable sa work pag nakalugay yung buhok mo. So, yung iba, bago pumunta dito, nire-require talaga yan nila na magpaputol ng buhok. So, habang bago, magponytail muna habang hindi nyo pakabisado yung amo nyo. Importante yan. Tapos, next is yung fingernail natin. Kailangan pa nating maiklit. Tapos wag tayong maglagay ng mga polisher. Wag tayong maglagay ng mga color sa kuko natin. Lalo na kung may mga alaga tayo. Simple lang tayo para magustuhan tayo ng amo natin. Wag mo na yun. Saka na, kung halimbawa lang gusto nyo talaga, saka na, pakiramdaman nyo muna yung amo nyo. Pakiramdaman nyo kung okay sila bago nyo yan gawin. Kasi ang iba nagugulat na lang, nati-terminate. Hindi nila alam kung bakit. Yung ibang amo hindi open magsabi. Basta ka na lang itsaula, paalisin. So, better na maging handa na lang. Wag mo nang gawin yan.
Next is about naman sa sa rooms. Kung may sarili tayong rooms or sa alaga natin. Yung mga gamit natin, wag nating ikalat kung saan. Iwasan din nating mag-display ng yung mga liquid na lotion or kung ano man dyan na naabot ng alaga natin. Kasi delikado din yan sa mga bata. Baka makain nila or anong gawin nila dyan sa mga liquid na yan na hindi maaring na hindi pwede sa bata or masira yung skin nila or what. So, ingatan natin yung mga gamit natin pag share natin yung alaga natin sa room. Kung may sarili din tayong room, iligpit natin mabuti yung gamit para pagpasok ng amo natin, hindi sila mag-isip na, ay ano ba itong cheche ko, ba't ganito mga gamit or ba't ganyan. Ayaw kasi nila yan na yung mga gamit natin ang dami-dami sa kwarto or nakakalat or depende kasi yan sa amo. So, iwasan natin yun. Then, last one is, yun sa bahay ng amo guys, huwag tayong magtambak ng, yung mga pampunas, or yung mga map. Kailangan natin yung banlawan, or linisan, or labahan parati. Kasi yan din yung cause na may amo yung bahay. Check natin parati yung bahay kung ano yung pwedeng cause ng magkaamoy kasi ayaw nila yan na pagpasok nila may amoy kasi sa liit ng bahay maamoy yan. So check talaga natin kung ano yung maaaring magkakos ng amoy sa bahay nila. Yun, basta panatilihin natin na malinis tayo sa paningin ng amo natin at sa pangamoy. Kasi importanteng bagay din yan pag first timer tayo sa isa sa tinitingnan nila. Siyempre kasama nila tayo araw-araw, tayo yung naghahanda ng food nila, tayo yung nag-aayos sa anak nila, tayo yung nagpapakain sa anak nila, sa kanila, tayo yung naglilipit ng bahay nila. Gusto nila maayos din tayo. So, yun lang guys for today's video.